Umamin na si Emmanuel Santos ng Jade Bros Farm and Livestock na nag-i-import siya ng bigas mula sa ibang bansa ng walang permit. Si Emmanuel Santos ay isa sa mga rice trader na hinihinalang smuggler kasama ni David Tan. Papatawan dapat ng contempt si Santos kung hindi niya aaminin na wala siyang kaukulang permit sa pag-i-import ng bigas. Sinasabi niya nag-import siya pero walang import permit. Bawal yun eh. Oo, so he has the case sa smuggling. Nag-import nga siya, totoo yun, pero walang import permit. So, hindi siya nagsisinungaling. Sinabi niya nag-import siya, kaya lang smuggler siya. Oo. Samantala, pinatawan na ng contempt si Judy Lim ng DGL Commodities Inc. kanina matapos nitong itanggi na nasasangkot ang kanyang kumpanya sa illegal rice importation. Sa naganap na hearing kanina, inamin ni Lim na naging empleyado niya si Lea Echeverria na kasalukuyang nasasangkot din ngayon sa rice smuggling. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap na ito ng NBI, ngunit ayon sa kanilang investigasyong isinasagawa, taong 2012 pa nawawala si Echeverria. Itinanggi din naman ito na may nalalaman siya sa pagkakasangkot nito sa rice smuggling operation. Hindi talaga ako aware of this document and I did not in any way authorize her to do this because if iba talaga eh. Not admitting that you are part of this and we believe that yung DGL Trading at saka yung DGL Commodities ay isa. And ang gumagawa niyan, empleyado nyo. So, we're citing you for contempt of the Senate for not admitting that there is a relationship and it is your company which are doing this. Samantala, hindi nakasipot ang suspect na rice smuggling king na si Davidson Bangayan sa pagdinig ng Senate Committee Agriculture and Food hearing kanina. Ayon sa legal counsel ni Davidson, na-confine si Bangayan sa Lawag General Hospital. We're still doing the simulation and we'll provide the committee copy as soon as this is done. Dumaranas din umano ito ng pananakit ng likod at nahihirapang lumakad. Magpapakita naman ng medical certificate ang kampo ni Bangayan bilang patunay sa kanilang binitawang mga pahayag. Matatanda ang pinatawan ng contempt ng Senado si Bangayan noong nakaraang February 3 matapos itong akusahan ni Senator Juan Ponce Enrile na sinungaling dahil sa pagtangging siya at si David Tan ay iisa. Samantala, hindi rin nakapunta si Elizabeth Faustino, isa ring rice broker na hinihinalang sangkot rin sa illegal rice trading. Ayon kay Attorney Michael Danginob, legal counsel ni Faustino, sumasailalim ito ngayong araw sa gallbladder operation. I have here with me the original copy of the medical certificate and clinical abstract, which we will furnish the committee. I only had one original copy, hence only a photocopy was submitted, Your Honor. Inabisuhan naman ni Senator Nancy Villar ang Senate Medical Bureau na siguraduhin ang kondisyon ni Faustino at humingi ng original medical documents para sa committee. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.